Napakaliwanag, ramdam na ramdam ng taong bayan yung krisis. Pero sasabihin ng palasyo, walang krisis. It's beyond dun sa ginagawa nilang panloloko sa taong bayan. Magandang hapon sa lahat ng followers ng ating kaibigang vlogger na Bulakenyo din, si Tero. Ako po si Rodel de los Santos from Makbang ng Maisug, at kasama po sa Regional Council. Ay nagsagawa po kami ngayon dito sa probinsya ng Bulacan ng isang press conference na pinamagatan naming zero vote sa mga buwaya, awatan at mga pipirma sa impeachment. Dahil sa panahon po ngayon, matindi na yung usapin na nagaganap sa ating bansa, lalo na yung sa impeachment ni VP Sara at yung pang mga kabi-kabilang mga korupsyon. Nasa bayan pa ng krisis. Ngayon, ang panawagan ng Bulakenyo, dahil alam naman natin nung pumutok yung flood control, yung dating dangal ng Bulacan na number 1 sa Galingat Husay ay napalitan ng number 1 sa korupsyon sa buong Pilipinas. At sa loob ng isang taon, wala tayong nakitang madiin na panawagan dito sa Bulacan, sa mga Bulakenyo. Kaya sama ang iba pang mga confederations na presidente at VP Sara Duterte, nagkaisa ang Akbang ng Maisug Bulacan kasama ang iba't ibang mga organisasyon na sumusuporta sa ating Presidente Rodrigo Roa Duterte at VP Inday Sara na manawagan sa lahat ng Bulakenyo, sa lahat ng mga Bulakenyong mulat na grabe ang ginawang korupsyon dito sa atin. Sobrang sinalahula ang kaba ng bayan. Kaya naman nananawagan tayo ngayon na napapanahon pa sa panahon ng Kwaresma. Dapat ay dalhin na kay Pilato, sabi nga kami, dalhin na kay Pilato yung mga kongresistang nagkasala. At inaasahan natin na itong panawagan nito ay panawagan na hindi pagbabanta, panawagan upang paalalahanan ng ating mga kongresista na sila ay pinili, hinalal ng taong bayan, hindi para sa sarili nilang ambisyon o kapakanan, pero ang boses ng taong bayan ang dapat pinakikinggan nila. 8 lang sila, 7 lang pala sa Kongreso, pero ang bumoto sa kanila ay ang milyong Bulakenyo. Dapat ay isipin na hindi boses lang nila ang kagustuhan ng impeachment. Marami ang Bulakenyo ayaw sa impeachment, maraming Bulakenyo ayaw sa flood control, maraming Bulakenyo ayaw sa korupsyon. Ngunit ang nangaganap ay ang matinding paniniil, pang-aabuso sa mga tungkulin. Kaya maliwanag po ang mensahe kanina. Zero vote sa lahat ng korap. Zero vote sa mga buwaya, zero vote sa mga tiwali, at zero vote sa mga pipirma sa impeachment. Dahil hindi po tayo papayag na ang maisama sa 2028 kay VP Sara ay mga balimbing at mga hunyang politiko, dahil ang kailangan po ng Bulacan para makabangon ay mga leader na tatayo at maninindigan para sa taong bayan at hindi para sa pansariling kapakanan. Kaya kung ayaw na po natin ng baha-bahang problema, zero vote sa lahat ng korap dito po sa lalawigan ng Bulacan. So, sabi kasi ng ibang kongresistano raw, kagustuhan ng taong bayan yung impeachment. Ano po yung reaction? Kung kagustuhan ng taong bayan yung impeachment, di sana mayroon silang mga nagawang pagkilos para magkaroon ng mga forum at pakinggan nila yung taong bayan. Hindi sila ang taong bayan. Ang taong bayan ang naglalala sa kanila. So, magkaiba yun. Ang representante sila ng taong bayan. Yung boses nila ay hindi boses ng
lahat. Marahil ay boses lang yun ng nag-i-influence sa kanila or mga nabibigyan ng mga mali-malita. Pero yung boses ng taong bayan hindi. Bakit? Hanggang ngayon, baha-baha tayo. Baha, problema, kahirapan, nandyan. Kasi kung boses natin ang pinakikinggan, hindi sana yung maliit-malita nilang napapakinabangan ay napapakinabangan na ordinaryo mga mga. Kaya hindi ako naniniwala na boses ng taong bayan yung boses nila ngayon sa kongreso. Dahil patunay yan, marami sa mga kongresista nung nakaraan, 2025 election, ang hindi na nakalusot. Meron pa nga nakalusot, pero hindi naman siya halal ng bayan, kundi halal lang ng PCOS machine ng Comelec. Alam naman nila yan. At marami ang namaniobra ng mga kandidato na alam natin na minaniobra ng Comelec. Kaya magkaiba po ang boses ng taong bayan sa boses ng PCOS machine. Kaya ito pong 2028 na mabigat na hamon. Huwag tayo magpadala sa mga sinasabi ng mga politikong walang nanunungkulan. Ipakita po natin na ang kapangyarihan ng mamamayan ay mas makapangyarihan sa pamamagitan ng pagpili ng mga bagong leader na maibibigay po natin sa ating mga distrito, sa ating mga munisipyo, ating probinsya para mamuno po ng maayos at matapat sa taong bayan. So, minsan nyo lang po, sir. Ayun ko lang, impeachment, ayun mo, yung flood control, sir, natatabunan ng Yes. issue. Yan po. Yan, yun, ang tawag dyan ay kinukonsidera smoke screen. Hindi lang flood control. Every time na merong issue na magigiba ang kredibilidad ng kasalukuyang administrasyon, ay gumagawa sila ng mga smoke screen para palabasin na walang problema. Ang nakapagtataka lang, mismo ang tagapagsalita ng palasyo na sinasabi wala daw crisis. Anong klaseng katwiran yan ng tagapagsalita ng palasyo na mukhang hindi yata lumalabas ng kalsada, hindi sumasakay ng jeep o ng tricycle at sasabihin walang krisis. Baka bula sa bagay, siguro makapalang kasalamin, bulag, kaya yung tagapagsalita ng palasyo ay isa sa mga walang kredibilidad para magbitaw ng mga statement na siya mismo ay may pasubali. Dahil napakaliwanag, ramdam na ramdam ng taong bayan yung krisis. Pero sasabihin ng palasyo walang krisis. It's beyond dun sa ginagawa nilang pagloloko sa taong bayan. More on smoke screen. Pinalalabas sila, lagi nila binabalik sa impeachment, lagi nila binabalik sa issue ng Duterte, ICC. Pero bottom line, hanggang ngayon, bakit wala pang naipapakulong? Kahit isa doon sa mga sinasabing kurap. Ang naipakulong lang, yung mga ginamit nila. Pero yung mismong pasimuno, mismong mastermind, hindi pa nakukulong hanggang sa mga oras na ito. Sinabi ni Bubong, di ba po, bago nagpasko, nakaraan, ang kukulong. Wala lang siyang sinabing taon siguro. Kaya mali lang din. Kaya Pasko lang eh. Pasko lang. Kaya nabudol na naman tayo. Dahil maraming Pasko. Pwedeng Pasko ng pagkabuhay. Pasko ng kapanganak. Pero napalayo sa katotohanan ng mga kinikwento sa atin ng mga politiko na namumuno sa atin sa lukuyan. Lalo sa ilalim ng bangag na administrasyon. Baka may mensahe ka po kaya Vice President Inday Sara. Ayan, sa ating mahal Vice President and incoming President Sara Duterte, sa ngalan po ng hakbang ng Maisog, Central Luzon at ng Bulacan, ay makakasabo kayo ng higit pa sa 7% pagsuporta na kayo po ay itataguyod namin dito sa rehiyon at sa probinsya, sapagkat naniniwala po kami na hindi nagsisinungaling ang approval and trust rating na nakikita natin, na kahit na kayo po ay binubupo o binabagsak ng kalaban, ay nananatili pong mataas ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Kaya VP Sara, future President, hindi po kami bibitaw sa inyong liderato. Mabuhay po kayo. Sir, greetings na lang at saka
mensahe mo lang kay PRRD. Ayan. Siyempre sa ating idol na presidente, walang kapantay na presidente, Tatay Digong, malungkot man na nandyan ka po sa dahig, pero alam naman namin na ang puso mo ay nasa bawat Pilipino na naniniwala na ikaw ay walang kasalanan sa taong bayan at nagamit na sa pamumulitika ng mga nanunungkulan dahil alam nila na kapag nabalik ang isang Duterte sa palasyo ay mawawala na naman sila sa sirkulasyon ng panggagancho, pagnanakaw at pagpapakalat ng mga illegal na droga sa lansangan. Kaya PRRD, dalangin po namin sa inyong birthday na bigyan ka ng sapat pang lakas na makabalik dito at makasama po namin kayo sa pagsapit ng panunumpa ng ating susunod na Pangulo ng Pilipinas, President Inday Sara Duterte.